So ito mga kababayan, pag-usapan po natin itong isa sa mga topic na tila nakakalimutan na mga kababayan Pilipino po natin kung paano ginamit ni Sara Duterte ang kanyang pagiging vice-presidente at ng kanyang mga tauhan at staff dito po sa OVP mga kababayan para harangin yung investigasyon ng COA at para harangin mga kababayan yung ibibigay dapat na observation o resulta ng observation ng COA dun po sa isinasagawa nilang investigasyon patungkol po sa paggamit ng pera ng mamamayang Pilipino ng opisina ni Sara Duterte at ng DepEd nung mga panahong hawak pa po ito ni Sara mga kababayan at siya pa ang sekretary nung mga panahon na yon. So ngayon kung titingnan po nating mabuti, ayon po dito sa ABS-CBN, sabi po dito, OVP Chief of Staff confirms letter asking COA to not submit document on confidential funds audit mga kababayan. Tapos ngayon, sasabihin ng mga taga-suporta ni Sara Duterte na dapat daw mga kababayan ay hintayin natin yung investigasyong isinasagawa ng COA para masabi na kung eto ba daw si Sara Duterte ay nakagawa ng pag-aaksaya ng pera ng taong bayan or hindi dahil hindi pa naman daw tapos yung isinasagawang investigasyon ng COA. Pero kung titingnan po natin mga kababayan ng kasagsagan na pinag-uusapan itong issue ng confidential funds, sinubukan po ng opisina ni Sara Duterte at ng kanyang mga staff na harangin yung pagsasubmit ng COA ng nakita nilang observation mga kababayan patungkol po sa paglustay ng pera ng mamamayang Pilipino ng opisina ni Sara Duterte. Tapos sasabihin lang ng mga taga-suporta niya na dapat daw hintayin yung isinasagawang investigasyon ng COA. Maliwanag nga, una pa lang hinaharang na mga kababayan ng kampo ni Sara Duterte na maibigay ng COA sa Kamara yung resulta ng kanilang observation. So sabi pa dito mga kababayan sa ABS-CBN, ito pa daw, Office of the Vice President, Chief of Staff, Attorney Zuleika Lopez, confirm a letter with her signature sent to the Commission on Audit, COA, requesting the body not to submit audit documents to the House of Representatives. Quezon, 2nd District Representative David J.J. Suarez on Wednesday asked Lopez to ascertain on the letter presented at the House Committee on Good Government and Public Accountability hearing. Yan po yung sabi dito. Ikaw yung sumulat kay chairman ng COA? At dito, sa sulat ninyo, pinapakiusapan ninyo kung maaari huwag i-share ang audit observation ng COA sa Kongreso. Totoo po ba ito? Nag-issue po kayo ng sulat sa COA noong August 21, 2024. Tama po ba o mali? He asked. Ang sagot daw nitong si Zuleika Lopez mga kababayan, yes, Your Honor. Yan po yung sagot mga kababayan ni Zuleika Lopez patungkol po dun sa tanong ni Congressman J.J. Suarez kung totoo ba na pinakikiusapan nilang COA na pilit nilang hinaharang yung naimbestigahan at nalaman ng COA patungkol po sa paglustay at paggamit nila ng pera ng mamamayang Pilipino. Kasi nga naman mga kababayan, alam naman po natin na ongoing pa rin yung ginagawang investigasyon ng COA at may mga nakita po talaga ang COA mga kababayan na disallowance dito po sa paggamit ng pera ng DepEd mga kababayan, especially noong mga panahong hawak ito ni Sara Duterte. Kaya nga po kung matatandaan nyo, may 73 million something or 78 million something na ipinababalik po mga kababayan sa kanila ng COA. Kasi nga, may mga disallowance din na nakita etong COA at upang hindi malaman po mga kababayan ng Kamara yung kanilang mga anomalya na ginagawa ay sinusubukan po ni Zuleika Lopez mga kababayan na harangin yung pagpapasa ng resulta ng investigasyon na ginawa ng COA dyan po sa Kamara. So yan yung isang patunay mga kababayan na talagang may itinatago sila at may anomalya po talaga silang ginawa. At yan po ay unti-unti nang nakakalimutan dahil sa mga drama na pinaggagawa ng kampo ni Sara Duterte patungkol sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Duterte. At unti-unti na rin niya nakakalimutan dahil nga sa ginagawang hearing ni na Senator Amy Marcos dyan po sa Senado na dapat kung tutuusin ito po yung isa sa napapag-usapan dahil alam naman po natin na interest ng mamamayan, pera ng taong bayan, yung nakasalalay po dyan na dapat ay nabibigyan ng pansin at napapag-usapan po mga kababayan. So yan yung isang patunay na ginagamit ni Sara Duterte at ng kanyang mga staff, yung kapangyarihan na meron po sila. Akala siguro nila mga kababayan hindi po malalaman ng Kamara yung pinaggagawa nilang yan na kung saan sinusubukan po nila na harangin yung paghingi ng Kamara ng resulta ng investigasyon na ginagawa ng Commission on Audit. Sabi pa dito in a letter dated August 21, 2024,
It said the OBP asked the COA to not comply with the subpoena doxes TECOM of the House to submit all the documents regarding the audit of the 2022 and 2023 confidential funds of the OBP and the Department of Education. So yan po yung pagkakasabi dito, mga kababayan, na magpapatunay po talaga na hinaharang ng opisina ni Sara Duterte yung COA, mga kababayan, at pinipigilan nila na wag mag-comply sa request, mga kababayan, ng Kamara. At dapat po talaga, mga kababayan, lagi po nating tandaan, eto pong isyong ito, kasi pera po ninyo, lalo na ng mga taxpayers, yung pinag-uusapan po dito, pera po ng mamamayang Pilipino, pera ng taong bayan, yung pinag-uusapan dyan, at pag yan po ay hindi na pagtuunan ng pansin, pamamarisan pa yan ng ibang mga politiko na gumagawa ng ganyang klase ng gawain. Biruin nyo, mga kababayan, kahit alam naman po natin ang Commission on Audit ay may sariling independent body, pilit pa rin pong pinapakailaman ni Sara Duterte at ng kanyang mga staff etong Commission on Audit at pinapakiusapan na wag po mag-comply sa request ng Kamara. Ibig sabihin, sinusubukan po nilang kontrolin ito pong ginagawang investigasyon ng COA para hindi po lumabas, mga kababayan, yung kanilang mga anomalya na pinaggagawa. Kasi alam naman po natin na kapag pinipigilan nila na tumakbo yung investigasyon at tila takot na takot sila na may malaman, mga kababayan, ang Kamara, ibig sabihin may ginawa pong anomalya di umano yang mga yan. Kaya takot na takot po sila na mag-comply ang COA at mag-submit na mga observation po nila patungkol sa investigasyon na ginawa po nila. So eto yung isang patunay na talagang gamit na gamit ng OVP yung kanilang kapangyarihan, gamit na gamit, mga kababayan, ni Sara Duterte yung kanyang pagiging vice-presidente para harangin ng kanyang mga staff yung investigasyon na ginagawa ng COA at yung mga nadiskubre ng COA na wag makarating sa Kamara, mga kababayan. So ibig sabihin, eto lang yung isang patunay na natatakot etong si Sara Duterte na baka may malaman ang House of Representatives patungkol sa kung paano nila nilustay ang milyon-milyong halaga na pera ng mamamayang Pilipino. So anyway, comment below na lamang po, mga kababayan, kung ano po masasabi ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin. Comment below na din po kung ano pong opinion ninyo hingil po dito sa pagpigil ng opisina ni Sara Duterte sa COA na mag-submit ng mga nadiskubre nila ng mga ebidensya na nalaman nila sa paglustay ng pera ng mamamayang Pilipino ng opisina ni Vice President Sara Duterte. So comment below na lamang po, mga kababayan, kung ano po masasabi nyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam, maraming salamat po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na wag po mag-skip ng ating mga ads. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po.